Mamayan dito sa Damdaming Bayan. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Aba, himala ah. Aga ng 2x2 ah. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, 13 days na lamang mga kuya at eleksyon na ha. Pero kahapon ay nagsimula na po ang botohan sa pauna ni PNP Chief General Romel Marbil. Ayan, yung mga kapulisan natin, mga sundalo, mga media men at mga teachers. Ayan, abay, sino ba mga binoto mo, General Marbil, sir, ha? Pro-China, pro-China. Ayan, kailangan ano tayo, ha? Ayan, kumpleto ba ang 12 senador? Ayan, sana po sa mga kasama din natin, sana buhay, sana yung mga ibinoto nyo kahapon, sana po ay magagaling, matitino, ayan, at sana po ang ibinoto nyo ay si Wisely. May dede si Deo, Deo makalma pagtutusan nyo. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Malacanang. Wow. Abay, teka muna ha. Bago yung bagong paruntunan ng Malacanang press office ha. Abay, batiin muna natin ng happy birthday si Press Secretary J. Ruiz. Ayan. Kumusta ka Secretary J. Ruiz ha? Ayan, ito kaya ay huli niyang birthday sa Malacanang? Tatagal kaya ito ha? Mahirap kasi ang wala pong managerial skills, experience ano ha? Ayan. Mo nagpapatakbo yung senior undersecretary ha? Ano ba yan? Ana Puot. Ayan. Ay nako, ayan. Anyway, sa bagay magaling yung ano ha? Yung si Yusek Claire Castro. Ayan. Yan ang pinaghalong press secretary na pinaghalong Salpanelo at Harry Roque. Ayan. Kaya lang Madam Yusek Claire Castro ha. Abay, mukhang kailangan yung magsemina na ng anger management ha. Wag masyadong pikon. Ayan. Mag-seminar kay Secretary, Press Secretary Toting Bunye, 'di ba? Toting. Kasi po ang Malacanang mahabigan ano to, martial law na ba ngayon? Ha? Abay first time po mahabigan in history. Ayan, sa Malacanang Press Corps, ha? Press Office of the Press Secretary na magbigay ba ng bagong accreditation rules para sa mga journalist na nagko-cover sa Malacanang, ha? Abay, masyadong pikon yata iba dyan. Pagka medyo matindi yung tanong, parang ang tingin ng Malacanang parang ang sama-sama na. Ha? Bahagi sa yan, trabaho ng mga media men po at kung wala naman tinatago, di sagutin. Ayan. Ang sabi po ng bagong policy, sa'yo ba galing to Secretary J. Ruiz? Ha? Ayan. Kay Ana Puot o kay Claire Castro? Ha? Ayan. Ang maari lamang daw po mag-cover sa Malacanang ay mga journalists na hindi bababa sa 5 taon ang karanasan sa politics o government coverage. Ha? At mula sa mga media organization na 5 taon na o higit pang nag-ooperate. Ni Yusek Ray Marfil ng ganito, Hail Kabakungan, ha?
abay, paano naman yung mga veteranong journalista na nagtayo ng mga media organization, bagong dyaryo, kaya TV network, ha? Abay, hindi pwede mag-cover sa Malacanang. Abay, panahon ni Tatad, nung panahon ni Apo Ferdi Marcos, wala namang ganyan ha? Ayan, siguro yung mga, yan ang mahirap kasi maibigan pagka, modesty aside, yung mga hindi po kasi graduate ng journalism, ayan, yung mga hindi nag-aral ng journalism sa Lyceum of the Philippines, ayan, University of Santo Tomas o kaya UP, ayan, at iba pa, ha? Pero yan po yung mga kilalang schools na nagtuturo ng journalism na maganda. Mukhang ibang taga Malacanang press office, mukhang di nila nalalaman yung basic, ha? Basics ng journalism. Ayan. Sabi nga nila, a journalist worth his salt, ayan, knows his journalism 101, ha? Hindi lamang po ang sa journalism po kasi mabigan, 4-year course yan. Hindi lamang po news writing ang itinuturo dyan. Ayan. Kaya galit si Yusek Ray Marfil nung nag-trainee pala rito, nag-OJT pala dito sa DZRH, ha? Nung binigyan ko ng grade, mababa yata. Kasi yung news director po yung nagbibigyan ng grade sa mga OJT nung araw Ayan. Sabag hanggang ngayon dito sa DZRH. At hindi lamang news writing, kailangan alam natin yung ethics in journalism, ayan, at ano pa ba, ha? Libel laws, ganyan, at saka hindi lang yan. Sa journalism po, tinuturo din po ang advertising at public relations. Mukhang ito ang wala sa press office ngayon sa Malacanang, Secretary J. Ruiz. Daming bayan. Ang init-init ng politika, abay, ano ba ang dahilan? Bakit pinatay itong kawawa naman yung hindi naman mayor ang tinatakbo nito, Mayor Yorme Isko, ha? Ayan. Itong dating barangay chairman diyan sa may Sampaloc, ha? Itong si chairman na Bakod ba 'yon, ha? Abay, tinadtad ng bala ng riding in tandem mga kuya, ha? Kahapon, ayan, alas 6, dyan po sa may P. Guevara, Sampaloc, Manila. Alang hiya naman ha? Abay, ang liwa-liwanag pa. Diyos ko po mahabagin, Lord, bakit nangyayari ang ganito, ha? What is happening to our country, Mr. President, General? Alang actually may humabol din pong pulis naku, yung pulis pa ang tinamaan yata, ha? Ayan, kaya lang nakalungkot itong mga habigan, itong mga pangyayaring ganito, ha? Dito sa Metro Manila, ayan, Sampaloc, Manila. Diyos ko, Daming bayan. samantala alamin nga natin ang latest sa Malacanang. Tama na raw, baka mamaya iban yung ating Yorme. Sabi ko na nga ba relax ka lang Yorme, ha? Yan, bigyan mo na ng James bigyan mo na ng Emperador Coffee Brandy itong si Yorme para maganda yung usapan natin mamaya at nakikinig si SB Versosa. Ayan. At saka si Mayor Hani Lacuna ng Maynila. Latest mula sa Malacanang. Naku, baka hindi alisin sa Malacanang itong si Let Narciso. Wala ka pang 5 years na nagko-cover sa Malacanang, Miss Let, ha? Ayan, baka maalisan ka na accreditation dyan. Pero ang Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba bibisita ngayon sa Malacanang. Aba, alamin natin ang latest mula kay arrest number 14. May censorship na ba dyan sa Malacanang, Let, ha? Bakit biglang ganito inilalabas ng Palace Press Office, ha? Ba't ganito, ha? Masyadong mahigpit, ha? Arrest number 14. Let Narciso, please come in, Miss Let. Wala naman lakay. Actually, yan ay internal matter at hindi pa yan final. Kaya nga kahapon ay nagkaroon kami ng dialogo, ayan, sa PCO. Ano nangyari? Tapos noon, magsusubiti kami ng position paper, ang Malacanang Press Corps, at saka re-repasuhin yung guidelines na yan, saka maglalabas ng final. Pero bakit bigla silang
ba't bigla sila naghigpit ng ganyan? Samantalang sa tinagal-tagalan natin sa media, panahon pa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., wala namang ganyan sa Malacanang press office, pero biglang ngayon magkakaroon ng ganyan mga regulation. Pagka may recommendation sa news organization sa endorsement, dapat yun na ang basehan. Gano'n naman ang patakaran. Bakit ngayon ang daming qualification, ang daming requirements? Yan lakay. Kasama yan sa mga ni-raise na concern ng MTC. Actually, isa sa konsiderasyon kasi ay mag-a-ASEAN na next year dito sa Pilipinas. At syempre, ang Malacanang... ASEAN lang pala. Dami-dami na natin kinover dito ng mga international events. ASEAN lang ito. Alang yan naman, naman. Okay, sige. Tapos, anong paliwanag? Yun lakay, dahil ang Malacanang ay hindi lang private, kundi alam din naman natin, isa sa mga vital installations. So, kapag pinag-usapan ang seguridad, ay parte na rin yun. So, abangan natin lakay. Repasuhing guidelines. Nasa pagdadala ng press secretary na Miss Let. Bakula lang sila ng Secretary J. Inupunta ka ni Secretary J kahapon lang. Problema kasi dito kay J. Ruiz, sa totoo lang, hindi maganda ang integrity, credibility sa among media men lang. Ayan, kaya maapon. Teka, sino ba siya? Anyway, sige, mag-report ka na nga. Baka mama ikaw ay mabano. Alisan ka na accreditation dyan. Langay, darating sa bansa ngayong araw si Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba para sa kanyang official visit. At mamayang hapon nga ay magiging panauhin ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos, ang Prime Minister at kanyang may bahay na si Yoshiko Ishiba sa Malacanang. Magpupulong sila Pangulong Marcos at Prime Minister Ishiba para mas palalimin at paghusayin pa ang economic at development cooperation. Inaasahang kabilang rin sa palalakasing kooperasyon ang may kinalaman sa depensa at seguridad, gayon din ang people-to-people exchanges. Magpapalitan ng pananaw ang dalawang leader sa regional at global development. Pero bago yan lakay, dahil hapon pa nga yan, dadalo muna si Pangulong Marcos sa graduation ng PNPA sa Silang Cavite ngayong umaga. At naroon ang ating kasamaang si Giselle Ricafort. Aba, mami, alamin natin ang report nun. Anong oras ba ang mga 9 o'clock? 10 o'clock? Oo, lakay. Alas 9 lakay. So, ano na si Lacan, ayan na. Kumbaga sa PMA, ang tawag nila sa mga graduates o magka-classmate, mista, ayan na. Sa PNP yata, Lacan ang tawag yata. Tama ba? Most merciful, General Tom Rentoy. Ayan, Lacan yata ang tawag nila. Ayan. Anyway, so abangan natin yan. So pag-usapan ang, siyempre, economics, politics, and security ang pag-uusapan ng Japanese Prime Minister at ng Pangulo. Oo, lakay. At yun din yung binanggit. Dahil lakay may polisiya din, di ba, ang Trump administration. So kasama dyan yung ekonomiya kasi may mga Japanese company na napag-uusapan yung pag-expand sa bansa. So titingnan daw ng Japanese Prime Minister yung concerns ng mga Japanese companies sa pag-ooperate sa Pilipinas. Ayun. Okay. So hindi mo na-implement itong bagong accreditation rules for journalists sa Malacanang, ha? Hindi pa lakay. Mayroon kaming isang linggo, hanggang Biyernes para mag-sumite ng aming position paper. At pagkatapos noon, mag-meeting ulit ang PCO at ang NPC officers. At pagkatapos noon, saka natin malalaman kung magkakaroon nga ng, kung re-repasuhin yung guidelines at kung magkakaroon nga ng final na guidelines. Ayan, ba't ba naisip kasi ito for the first time in many decades? May kung sabihin ng mga ibang journalist pwede ba mga taga-press office tingnan din kung may mga kasong graft sa ombudsman ang mga nandyan? Diba? Kung balikan natin sila ng ganyan, ayan. Anyway, sige. Naghanap yata. Hindi naman. Well, kanya-kanyang ano yan. Kanya-kanyang trip. Ika nga, mislet. Ayan. Mukhang yung mga taga-press office natin yan, mukhang kulang sa
public relations na tinatawag. Ayan. Pero yung tungkol sa accreditation, yearly talaga yon Oo. na nagsasubmit. Oo, alam natin yan, pero yung kinakailangan may 5 years na karanasan sa coverage, ayan, pati media organization, 5 taon na nag-ooperate din. Diyos ko, saan nila nakuha itong ganitong policy? Ayan, yan na yung kasama sa mga na-raise na concern, Lakay. At tayo naging example. Siyempre, ang DCRH, baka hanapan mo pa, ikaw una-unahan sa Pilipinas. 1939 pa tayo eh. Panahon pa ni Quezon eh. Anyway, sige. Pero pwede rin namang mag-vet ang MPC dyan, Lakay. Dahil kasi ang MPC may sarili ding accreditation, Lakay, tapos PCO. Medyo talaga sa Malacanang, medyo iba. Ayan. Tsaka siguro sa ibang beer. Siguro tignan na lang nila, ayan, tama na endorsement na isang media organization o kaya yung mga freelance journalist hanapan ng membership sa National Press Club. Ayan, yung mga legitimate na mga media organization. Lakay. So, yan, abangan natin, Lakay. Hintayin natin yung magiging final na decision dyan. Okay. Maraming salamat, Miss Ulet, mula sa Malacanang. Good morning. Balik sa'yo, Lakay. Daming Bayan. Maraming salamat. Let standby Giselle Ricaport mula sa Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite. Ando nating Commander-in-Chief, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Daming Bayan. Pero teka muna, mainit-init itong si Sherwin Alfaro, ha? Abay, dahil mainit ang panahon, ayan, lalo na kung putol-putol ang serbisyo ng kuryente dyan sa Batangas, ayan, dyan sa Mindoro, ayan, dyan sa Marinduque, ayan, Iloilo at marami pa lugar. Abay, Energy Secretary Lutilla, anong ginagawa ninyo, ha? Ayan, sino ba administrator ng National Electric Administration, ha? Anong ginagawa nila sa mga electric cooperative sa mga probinsya? Alamin natin muna ang init ng panahon, init ng dikit sa tag-init na nasa pamilihan ng bayan sa Balagtas, Bulacan. Abay, ang layo mo naman, Sherwin, ha? Dinayo pa si Congressman Ador Pleito at Governor Daniel Fernando sa Bulacan. Alamin natin ang init, dikit sa tag-init mula kay Sherwin Alfaro. Ang init! Abangan sa mga transport terminal ng DZRH roaming team at manalo ng instant pa premyo sa Init Dikit sa Tag-Init. Sticker La Cash promo. Didikitan namin ang inyong mga sasakyan ng DZRH sticker at magpaikot ng DZRH Roleta at manalo ng groceries, cash, bigas at DZRH merchandise. So ano pang hihintay nyo? Magpadikit ng DZRH sticker at manalo sa Init Dikit sa Tag-Init. Sticker La Cash promo. Pagka mainit ang panahon na Sherwin, abay kailangan natin ng summer breeze. Alamin natin ang sitwasyon sa Balagtas sa Bulacan. Sherwin, sino ang bibigyan mo na aginaldo ngayon dyan? Kala ko lang kayo gigiling ako eh. Gigiling ako sa tutugtog mo. Summer breeze. Pero kahit na tirik na tirik ang araw, hindi tirik ang mata ng ating mga kababayan dahil sila'y mag-uwi ng mga papremyo. Dito nga sa Balagtas, Bulacan, dahil nandito tayo sa MacArthur Highway. At kanina, grabe, dagsa yung mga nagpadikit ng DZRH sticker sa kanilang mga sasakyan. Dito nga sa MacArthur Highway, sa Palengke, Pamilyang Bayan ng Balagtas, Bulacan. Ayan, ito ang ating mga kababayan na kayo na nais magpasalamat sa'yo. Saan sila? Salamat, DZRH! Thank you! Maraming salamat. Salamat. Parang go! Maraming salamat, DZRH. Go! Maraming salamat, DZRH. Salamat! Sa Parady, go! Maraming salamat!
Maraming salamat po. Ba't wala na yung ruleta mo? Ba't dikit-dikit na lang? Ito yung bote ng MP. Dahil yung vitamin E, talaga namang hindi na nila sinisipat yung bubunutin kagad nila yung MP hinahanap para makakuha na papremyo kagad. Mas gusto yung MP kasi yung bigas sa grocery items, ha? Yeah. Oo. Basta nakakita ng bote, di bote. Alam mo naman mga kababayan natin, matulid pa, mabilis pa sa alas 4, bote talaga pinipili. Kaya sa mga nais magkaroon ng grocery bigas at mga instant prices mula sa DZRH, abangan po kami ulit sa susunod nating location para sa ating DZRH sticker init dikit sa tag-init sticker dikit promo. Kaya naman sa mga laging mag-tune in, mag-antabay sa mga programa ng Damdaming Bayan at syempre sa 2x2 kung saan ina-announce natin yung ating location. Sa ngalan natin mga nakasama si Reyna Benales at si Charlie na ating piloto, maraming salamat at dun sa mga members sa Operation Tulong na tumutulong sa atin sa pagdidikit ng DZRH sticker kahit na mainit ang panahon, talagang bumababad. Maraming salamat sa inyo at abangan kami bukas sa iba na namang location. Aris number 6, Sherwin Batalvaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro mula sa Balagtas, Bulacan. Ayan, Governor Daniel Fernando, good morning, ha? Kaadoro Plato at mula sa Bulacan, mamaya ay dadako tayo sa Maynila. Ang ating bisita mamaya sa ating programang Bakit Ikaw? Aba, si Yorme, ha? Ayan. Ang hinahamon ni Congressman SB Bersosa ng debate kahapon, ha? Kasama ang kanyang Vice Mayoralty candidate si Miss Chi Atienza. Sa ating pagbabalik dito po sa ating palatuntunang Bakit Ikaw, Yorme? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Oras Chief Justice Alex Jesmundo, 8:31. Oras Sister L. It's 8:36 at good morning po. Isang magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao at Diyos marahay na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region. Good morning, Lakay. Good morning, Sister L. Bakit kulay Lito Atienza kaya ta? Bulak-lakan ng damit mo, ha? Hindi, Lakay, ako Max Orange. Ganun ba yun? Summer na kasi. Ganun ba? Ayan, feeling ko tuloy para kang galing sa Honolulu, Hawaii. Aloha! Ikaw lang kaya pumunta ron. Wala akong pamasahe. Unless bibigyan mo ko. Kaya mo yan. Kaya naman ako napunta doon sa Hawaii kasi andun yung mga kamag-anak ko eh. Ay, ganun ba? Ini-sponsoran yung mga Ilocano sa Hawaii eh. Ayan, mga GI din pala eh, no, Lakay? Ayan, ewan ko lang kung si Mayor Lito Atienza taga-Hawaii din. Naging tatak niya na kasi Lakay. Ano niya yun? Branding. Ayan, akala ko yung maganda anak niya kanina, yun din ang suot eh. Hindi pa na. Nag-expect ka ba, Lakay? Oo, akala kasama ang tatay eh. Hindi mo lang sinamahan yung anak. Mamaya po mahabigyan makakusap natin. Ayan, ipapakilala natin, ha? Sa bagay, nabanggit ko na kanina eh. Oo, may pa-teaser ka na eh. Ayan, ito yung best friend ng bisita natin kahapon. Oo. Ano ba yun? Sige, babalikan natin sila para sa mga taga Maynila, ha? Ayan, na mainit ang politihan ngayon. Meron ng binaril kahapon, napatay. Oo, yun yung medyo nominee pala yun, Lakay, ng isang party list. Yung Bombero party list yata, ha? At bumuna ng task force ang Manila Police District para imbestigahan yung nangyari na yan, Lakay. Pero dating barangay chairman pala itong victim, ha? Ayan. Bakilala natin ni Yorme, baka supporter pa niya ito, ha? Babalikan natin na sila, Sister L. Ayan, sa mga taga Maynila. Oras, Sister L. It's 8:38.
Lamang. Muntik-muntik pang humilik eh. Ayaw yata ibalik ni Kuya Head sa atin eh. Nabiyaw sila ng Emperador Coffee Brandy. Ayan. Emperador Coffee Brandy. Ayan na. Oras, Sister L. It's 8:48 na lakay. Ayan na, para hindi sayang oras. Ayan, diretso na tayo. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Sa mga taga Isla Puting Bato, ayan, mga taga Singgalong, Manila, Sampaloc, ha? Ayan, oy, batang Sampaloc, Sambersosa. Ayaw nga pala, no? Taga rin pala siya. Mga taga Kirikada, Chinatown, ayan. Ipakilala mo na si Sir L, ang ating bisita ngayon. Dalawa ang ating bisita, pero teka muna, ha? Abay, may bagong survey, ha? Ayan, yes, Lakay, may survey muna kaninong tayo. Survey ba ito? Ito, Lakay, ay survey ng Octa Research. Octa Research. Yes, ayan. at isinagawa ito noong April 20 hanggang 23, 2025. Ito Lakay yung survey sa voters preference dyan po sa lungsod ng Maynila. At nangunguna Lakay. Sino number one? Ang number one Lakay, nangunguna sa pinakabagong survey na ito sa mga tumatakbong alkalde dyan po sa lungsod ng Maynila. Teka muna. Ang dami palang kandidatong pagka-mayor sa Manila. 11? 11? Ha? 11 ba ito? Nabilang mo na? Binilang ko. Parang 11 eh. Ayan. Pero parang 3 lang kilala ko. 4 lang kilala ko rito. Ayan. Okay. Ako Lakay, ang kilala ko ay 4 lang. 4 lang? Oo. Pero ang nangunguna dyan Lakay, ang kilalang kilala, hindi lang sa lungsod ng Maynila, kundi buong Pilipinas, si Yorme Lakay. Pag sinabing Yorme, siya na yun eh. Si Mayor Isko Moreno Lakay na nakakuha ng 63%. Wow, ayan. Number 2. Number 2, ang incumbent na alkalde ng Maynila ay si Mayor Hani Lacuna Lakay na nakakuha ng parang ang layo, medyo malayo ito. 18% Lakay. Wow, wala pa sa versus 63%. Wala pa sa kalahati. Walang kalahati ang lamang. And of course, I mean, doble-doble ang lamang Lakay. Sorry, ayan. And of course, pangatlo Lakay, sinundan siya ng nandito kahapon. Si SV, Sam Versosa na mayroong 16%. At pang-apat Lakay, 1% ang kanyang nakuha, Raymond Bagatsing. Ito ba artista? Raymond Bagatsing? Alam ko Lakay, yes siya. At itong mga sumunod Lakay, 0, wala na eh. Michael Sai, oo. Wow, taas, 0%. Gabi ka naman mga Alaska talaga. Sorry. Si Gary Garcia, same lang din Lakay. And the rest. Jerry Garcia, Mara Tamundong, Enrico Reyes, Jopoy Ocampo, at Ervin Tan, at Alvin Karingal. Ba, kandidato rin pala sila. Sila ay mga kandidato din, lumalaban. Bata ang taas ng rating ni Yorme dito. Siya ba nagpa-commission? Mukhang hindi naman Lakay. Hindi ba? Hindi naman. Ayan. Congratulations kay Yorme. Sige, pakilala mo natin mga bisita. Ha? At speaking of Yorme, siya ang ating makakasama ngayong umaga Lakay. Si Yorme ay ang kanyang political party Lakay ay Aksyon Demokratiko, politiko at dati ring aktor. At siya ang banggitin ko lang yung ilan sa kanyang mga tinapos Lakay, yung kanyang educational background, honorary Doctor of Laws mula sa San Beda University. Doktor na pala ito. Ayan ka na naman. Doctorate in philosophy. Bigla na naman silang, Lakay, tama ba yung narinig ko? And of course, honorary doctorate degree for community development ng pamantasan ng lungsod ng Maynila Lakay o PLM. At nag-aral din ng executive education program sa University of Oxford sa Inglaterra. Wow, Lakay. sa London Bridge. Yes, and nag-aral siya Lakay ng strategic leadership program sa Harvard University sa Amerika Harvard naman. Harvard din pala siya. Ha? At nag-aral din ng Bachelor of Laws sa Arellano University. Ang dami niya namang inaaral, Yorme. Hindi ba nakakapagod mag-aral? Ako hanggang master's lang. At high school finish ako nung mag-start sa gobyerno. Kaya kailangan talagang mag-aral. Tapos nakatikim ako ng
masasakit na salita Aha. nung nag-uumpisa ako. Como nga ako ay high school finish. So, I wanted to go back to school. Tapos nakahiligan ko na lang. Ayun, naging hobby na niya ang mag-aral. Diyan marami bumilib dito kay Yorme dahil yung kakulangan niya sa edukasyon na nung naging konsyal siya ay pinagpatuloy niya yung kanyang pag-aaral. Yes, at dahil nga kita mo, naging doktor na siya ngayon. Yun yun. Ipinagkaloob sa akin ng Sambeda College of Law. At saka ng PLN. Yung kasi honoris causa. Yes. And of course, nagsalita naman na siya, ang ating pong kasama, si Yorme, ang former mayor po, at tumakbo din presidente Lakay noong 2022 elections, Francisco Moreno o Isko Moreno. Mas kilala kasi natin siya Lakay, si Yorme. Sa wakas, Sister L, after 3 years, ma-interview ko ulit dito sa DZRH. Kasi nag-ano tayo? Nung presidential election. Yes, bakit ikaw? Decision 2022 naman yun. Ang tagal bago natin siya na-interview ulit dito. Nang live, ayan. At hindi lang siya nag-iisa Lakay. Meron siyang makakasama, ipapakilala ko rin. Ito Lakay, isang journalist, TV host, and politician. Yes. At director ng Kababaihan ng Maynila. Ito ay isang inisyatiba na layunin pong itaguyod ang kapakanan ng mga kababaihan dyan sa Maynila. Anak siya Lakay ng dating alkalde ng Maynila na si former Manila Mayor Lito Atienza. At ang ating makakasama... Bunso at unika ba siya? Alamin natin mamaya Lakay. Nagtapos siya ng Political Science major in Governance sa De La Salle University. Ang ating makakasama, si Ma'am Angela Lay Ilagan Atienza Valdepeñas. Nabago na. May asawa na pala si Ma'am. Parang dalaga lang. Akala kanina siya si Rian Ramos Ang lakas mo talaga. Iba talaga. Ayan. Good morning po, ma'am. And Yorme, of course. Magandang umaga. Tuloy na-blanco tuloy. Ako po si Chi Atienza, hindi po si Rian Ramos. Ayan, Chi. Ang kanyang nickname ay Chi. Ayan. Chi Atienza. Ayan. Kapatid ni Kuya Kim. Ayan. Ayan. So, tayo na ba? Ayan. Simulan mo na Lakay. Ladies first. Si Yorme muna. Ayan, si Yorme muna. Yorme. Ayan. Kayo ay tumakbong presidente after naging mayor ng Maynila. Bakit ngayon ay tumatakbo kayo ulit bilang mayor? Ba't hindi presidente ulit? Ako una Lakay, magandang umaga sa iyo, Ma'am Estela. Good morning. Kababayan mo pala yung asawa ko. Ay, talaga po? Kaya pala maganda ka. Magayon. Yan. Oragon. Sorsogon. Sorsogon. Yung misis ko. Anyway, magandang umaga po sa ating mga nanonood at tagapakinig. At lalong-lalo na sa aking mga minamahal na lolo't lola, mga senior citizen, at mga batang Maynila. Well, nagsimula yan Manong Lakay, yung nagkaroon kasi ng sigaw yung tao. And I was wondering at that time, bakit ba naghahanap ang tao na kasi merong bumalik ka na. Bumalik ka na. It's been going on around the city at that time. And I tried to, listen and sabi ko, nung kinausap ko naman sila ate, sabi ko, bakit ba naghahanap ang tao ng iba? Sabi ko, then we tried to run the numbers and at that time, hindi ako kasali doon sa numero. Kinuwenta ko yung mga posibleng nagbalak. Alam natin, Manong Lakay, among ourselves, may nagbalak sa Maynila. And sabi ko, hindi naman siguro magandang ipamigay natin yung Maynila sa hindi taga Maynila. Sabi ko, yun, nag-uusap kami. Hindi niya masyadong nagustuhan yung pasya. Tumuloy pa rin ako bilang pagdinig sa panawagan ng taong bayan. Ayan. Anyway, Yorme, huwag lalaki ang ulo mo. Ayan. In fairness, nung ikaw ay naging mayor, gumanda ang Maynila. Ayan, bumalik ang sigla ng Maynila. Pero mukhang napabayaan na.
Ano ba ang problema ngayon ng Maynila na gusto mong ayusin kung ikaw ay haral uli bilang mayor, Yorme Isko? Thank you, Manong Lakay, for your kind words, for your appreciation. Simula pa lang yan. Noong kanina na sinabi mo na umayos ang Maynila. Well, ang isa sa major concern ngayon ng mga taga Maynila, kami ni Chichi Atienza, we've been going around since October 9. Nagta-town hall meeting kami. Ay talaga yung kadugyutan ng Maynila. Naging major concern siya. Na dumumi ulit, nagkalat ulit ang basura, nawalan ng gobyerno. Tapos, it's been ongoing since last year and until yesterday. Ayan, may patunay na naman tayo na nagbalikan na naman ng mga tulongges, yung mga adik, dumarami na naman, snatching, holduping. Nakita mo yung Arten, nagbalikan na naman. Biro mo, tanghaling tapat, magdadrive ka ng kotse, bubuksan ng kotse mo. Tapos yung truck driver, aakyatin, kukulatain ng mga tulongges para kunin lang yung cellphone. Yung driver ng jeep, biro mo, dadakmain ng mga bata yung kinita ng driver ng jeep sa gitna ng Top Avenue. Noong isang araw sa Limay, gabi, no? Ito nangyari. Nakita ko yung video they can always deny the numbers, whatever claims some government agencies, kung ano man yung gusto nilang sabihin. But you cannot lie with incident and it's happening. Yung isang gabi, bire mo, nagdadrive ng parang tuk-tuk yung isang pamilya. Sa Limay ito, gabi. Limay, saan yung Limay? Sa Tondo. Bigla ba namang may dumaan, hinarang, hinablot yung bag. Di kaladkaran sila, dahil umaandar kinaladkad. Tumumba, tapos may bata pa, palang sakay yung pamilya. O kahapon, ako'y nalulungkot at nakikiramay ako sa pamilya ni Chairman Lenin sa nangyari sa kanila. Broad daylight. Nakatayo lang yung mama, si Chairman. Tapos may daraan na riding in tandem. At saka malakas ang loob. Talagang sumolo flight siya naglakad. Talagang very very professional and precise. Mga gun for hire yun. Inubos pa yata yung bala dun sa talagang tinadtad. Matindi yung sitwasyon. So these are worries ng mga magulang, ng mga nanay na yung anak nila, safe pa ba maglakad na may hawak na cellphone? O safe pa ba maglakad, makauwi ng buo, mapayapa? So yung kalinisan at kapanatagan talagang hinahanap ng tao. Ito lang, Mayor, mapigil lang kita. Mamaya huwag kang magse-cellphone dito sa Soto Street, harapan namin. Kasi bigla-bigla may dito yung mga nagja-jogging dito, may nangahablot na riding in tandem din ng cellphone. Ayan, nasa boundary ng Manila to. So it's either they're from Manila or they're from the other city. So, but these things are happening. Whether somebody will deny it or not, na para ba ang wala ng gobyerno sa Maynila, walang kaayusan, walang kapanatagan, ayun ay sinasabi ng mga utaw, ng taong bayan. Kasi nagkanda kami ni Chi ng town hall before the campaign period, yung official campaign. And that's what we've been hearing. So anong dapat gawin natin dyan, Mayor, sa peace and order? Kailangan tuto kayo sa direktor ng Manila Police District. Ito nga sinabi ko, itong kampanya, nung nagbukana na ang kampanya, nung tinanong ko yung tao, kinumpirma ko, napapansin nyo ba, nangadugyot na naman ng Maynila, nagsisigawan sila. Then I made a commitment. Sabi ko, ang una kong gagawin, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. The way it was before. The way, yun nga, sabi ko, Manong Lakay, the things that you appreciate, si Ma'am Stella, and the people of Manila. And second, I told them, sabi ko, sige kako, yung mga tolongges, yung mga addict na yan, yung mga pusher, snatcher, holdupper,
Nananawagan na ako sa kanila. Magpalit na kayo ng address dahil may awa ang Diyos, nakabalik ako. Ibabaramdam natin sa taong bayan. Yung katulad nung dati may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa gabi, hanggang madaling araw. Manong laki, alala mo, DCRH, minsan naka-embed sa akin to sa madaling araw pag umiikot tayo. Yung bang iparamdam mo na sa taong bayan na habang natutulog sila, panatag yung damdamin nila na, hindi, si Yorme, nandiyan pa sa kalsada. Nag-iikot pa yan. So those are the things. And of course, with the help of the Manila Police District, with our men and women uniform personnel of the MPD, we will do our best. Dati kasi nag-cordon kami. May ginawa kaming cordon nung araw. Paano yung cordon? Ibig sabihin, lahat ng entry point at exit ng syudad, may pamoste kami. So, maaaring makakagawa ka ng mga kabulastugan sa loob. But the problem is how you get out. Paano ka lalabas? Kaya nakakalawit namin Tapos, halimbawa naman, hindi yan perfectong gobyerno. Nakalusot. We made sure. We always made sure. In a few days, makakalawit namin. At pinipresenta naman namin ng buhay. Pagka nakalawit niya ba, Mayor, anong order? The order is dead or alive. Ganun ba order? Hindi naman. Ano yan it's a tricky situation. Basta ang lagi kong bilin sa Lespo nung araw. Hindi ko naman sila binibili na maiindulto sila kalaunan. You know, we mayors or local chief executive, we come and go. But this policeman will continue to be policeman. And I told them, sabi ko, basta tayo high tolerance. Kalawitin natin hanggat kaya natin kalawitin. Ibigay natin sa taong bayan. Ito nga pala, yung snatcher nung isang araw sa kanto ng UN, Top Avenue. Parang siya yung campaign. Ito, nahuli na. Tapos, hayaan natin ang husgado. Ang maglitis. Basta ang trabaho namin, gumawa ka ng kagaguhan. Tatrabahuin namin. Kung maaktualan ka namin, better. Kung hindi naman, we make sure na mahuhulit you cannot escape the long arm of the law. There will be certainty in the city of Manila. Now, kaya lamang, minsan, siyempre, sinasabi ko rin sa Lespo, may pamilya din kayo. Isipin ninyo na kung kayo naman ay malalagay na sa alanganin, pagtanggol nyo din ang sarili ninyo. Dahil ang bala naman walang pinipiling yan sitwasyon talagang minsan may mga nangyayaring insidente. But as much as the Manila Police District is concerned, ayun ang laging tagubilin ko sa kanila. Huliin natin, ipatupad natin ang batas. Minsan nalalagay tayo sa alanganin ng buhay natin. Huwag nilang pababayaan ng kanilang sarili. At the same time, manatili tayong maniwala na may husgado, nalilitis sa mga kriminal na to. Alright. Mayor si Vice Mayor Chi Atienza. Si Vice Mayor Chi. Kung ikaw ay peace and order ang priority mo, beautification kaya ito? Hindi kasi alam mo, Lakay, siya ay dating journalist din, Lakay. At tanungin natin si Miss Chi kung ano yung nagtulak naman sa kanya. Miss Chi, ano po yung nagtulak po sa inyo? Bakit po kayo pumasok sa politika? Ano po yung inyo pong mga programa na gusto nyo rin pong isulong pagbabago dyan po sa lungsod ng Maynila? Of course, with Yorme po. Binpo ba kayo? Ayan, batang iniluklok na magulang sa politika? Hindi daw, Lakay. Pumasok po ako dito base sa sarili kong desisyon. Mga senyales na nakuha ko sa Panginoon. Ayan. Pero ako naman, ang greatest realization ko kung bakit po ako pumasok sa mundo ng politika bilang, before kasi, bilang isang broadcast journalist for 7 years, doon ko nakita na marami pala mga sektor ng lipunan nang umiiyak dahil nagdadasal sila na mapakinggan sila ng gobyerno. And when this opportunity was given to me by Yorme para maging vice alcalde po niya, na-realize ko na kailangan marepresenta ang mga sektor ng lipunan na para sa akin dapat mabigyan ng boses sa gobyerno. And at the same time, ang bitbit ko pong programa is livelihood. Dahil kanina nga na-mention ni Yorme na malaking chunk po ng Maynila ay economically challenged. And for me, ang biggest solution to this is to
magbigay tayo ng oportunidad sa mga komunidad na sila ay maturuan na makatayo sa kanilang mga paa. And bilang direktora ng Kababaihan ng Maynila, for 40 years po, regardless kung may posisyon o wala, tuloy-tuloy lang po ang mga livelihood training programs namin na binibigay para sa mga Manilenyo. And on my end, kung pala rin po ako na maging vice alcalde ni Yorme, ang gusto ko po sana mangyari is palakihin ang mga livelihood program rollouts po para sa mga Manilenyo. Because I don't believe in giving man fish. I believe in teaching them how to fish. And that's one thing na nagawa po natin yan. May resibo po tayo. Ayun. Ano to direktor ng Kababaihan ng Maynila. It's an association of women in Manila na nagbibigay ng training and opportunity for livelihood. Maganda naman pala. Maganda Lakay. Oo, mayroon na advokasya. Pero mukhang may magtatanong muna Lakay. Sige, kay Miss Chi and kay Yorme. Andyan si RH29 Boy Gonzales, of course, nasa kilala to ni Yorme. Ano yan Manila Beat yan si Manong Boy. Yes, at Batang Maynila din po ito. RH29 Boy Gonzales. Pwede ba akong tatawag? Ayan, sige, ikaw na Lakay. Si RH number 29, Boy Gonzales Dumagoso at Chen. Di pa tapos, Lacuna Versosa. Ay, nga pala, alam mo nakikilala na daw siya sa ganun. Sabi ni Boy G. Ang dami na daw niyang apelyido. Boy, sino kasama mo? Kasi nung nabigyan doon ng ayuda, Lacuna na raw ang middle name niya. May I love you mo pa raw siya I love you mo pa. Iba rin to si Boy G Boy. Nung nabigyan ng spam, ayan, Versosa na. Biglang nag-shift. Ay, hindi naman daw ganyan si Boy G. Pero Boy, sino yung kasama mo at ano ang kanyang katanungan kay Yorme at kay Miss Chi? Dito ako sa Divisoria. Ano naman di ba alam na si Yorme ang Divisoria. May katabi ako si Anthony Punsalan. May katanungan kay Yorme Isko at kay Vice Mayor Chi Atienza. Anthony, anong katanungan mo at taga ka na sa Manila? Yes po, Sir Boy. Good morning, Boss Y. Ma'am Chi. Good morning po. Morning. Good morning. Boss, may tatanong lang ako tungkol sa regarding sa parking. Parking? Okay. Parking, bilang isang delivery rider, sana maging excited kami sa parking fee. Ayun. Hindi kikita ang Manila niyan. Pero nagdi-deliver lang daw kasi siya mabilis lang. Okay, Yorme, pakisagot si ang pangalan mo ulit, si Kuya Anthony. Kuya Anthony. Taberna ba apelyido nito? Hindi, Punsalan. Okay, Mayor, ayan. So pwede ilibre yung mga yung mga delivery riders. Well, pwede natin silang konsultahin gaano ba sila karami? Ano ba yung volume? Ano ba yung oras at gaano sila katagal sa kalsada? As you all know, one of the sources of the City of Manila as local source is the parking fees. Dahil talagang alam mo, Manong Lakay, Stella at Boy, ang Maynila is talagang we don't create or make anything, but we distribute everything. Yan ang economic ng Maynila, yung we distribute everything. Ibig sabihin, sa amin darating yung raw mat from the port. Eco 101 yan tapos 102. Tapos dadarating sa probinsya, tapos sa mga pabrika ipoproduce na produkto, dadalhin sa Maynila, i-distribute. So it may ikukonsulta natin yan sa ating future Vice Mayor and future members of the City Council. Kasi kailangan niya ng ordinansa. Dadaan sa sanggunian yan. Sanggunian Panglusod. But everything is possible. Ayan. Hindi daw nakako si Mayor pero titignan Kuya Anthony. Ayan. Ayan, may tanong ka pa. Kay Ma'am Chi naman po. Okay, Ma'am Chi. Good morning po, Ma'am. Good morning, Kuya Anthony. Ma'am, pag nanalo po kayong bilang Vice Mayor, ano pong may tutulong nyo kay Yorme sa mga kababayan senior citizen, Ma'am?
Yan po ay livelihood training rollouts para sa mga senior citizens natin, Kuya Anthony. Kasi naniniwala ako, no, base doon sa mga meeting ko kasama ng mga kababaihan at marami po doon mga senior citizens, ang gusto nila makakuha pa rin ng oportunidad na sila ay matuto ng mga new skills and to actually feel like they are still part of the community. Ang gusto ng mga senior citizens kasi is relevance, no, and to make them feel na may ambag pa rin sila sa lipunan. And not to mention, marami pa rin mga senior citizens na nagtatrabaho at kailangan kumayod dahil sa hirap ng buhay. So yan ang isa sa gusto nating gawin para sa mga senior citizens balang araw, para feeling nila kasama pa rin sila, and at the same time masuportahan pa rin natin ang need nila para kumita pa rin ng pera. Ayan. Okay, Kuya. Tanong ka pa kay Yorme. Tama na, marami sa atin, marami. Ginanahan na. Boss Y. Okay, Anthony. Boss, galing sa Divisoria. Nakamiss kasi noon, sir eh. Ayan, nasa likod mo, maluwag eh. Ngayon, 8 a.m. marumi pa rin. Basura. Pa rin, alam mo, tama yung punto. Anong problema sa basura, Yorme? Nagpalit yata ng agency, ng kontraktor. Alam mo, lahat na nagpalit ng kontraktor ng Maynila na mayor, natalo. Opo. Ano po yan? Historical po ito. Historical to. Kasi pakipaliwanag, Mayor, at may follow-up question ako dyan. Kasi napapansin ko, maraming gustong kumuha ng basura ng Maynila. But they don't know the streets and habits of Manila. And I tell you, katulad nung Manong Lakay, yung tanong ni Anthony, ano sabi niya? Alas 8 ng umaga, may basura pa rin. Kasi Manong Lakay, ganito po yan. Dalawa ang klase ng vendor sa Divisoria. Daytime and nighttime. Daytime, most of them, dried goods. Yan yung tela, damit, and so on and so forth. Except sa Carmen Planas, Pulgueras, yung mga prutas. Yan, yung mga diyan natin galing yung mga prutas from abroad. At sa gabi, ayan naman yung gulay. Yung produktong galing sa Northern Luzon, Central Luzon, at Southern Luzon. Diyan binabagsak yan. Pechay, Baguio, gulay, lahat. Now, ang solusyon, kasi dati ako diyan basurero nung araw. Kaya alam ko na dapat alas 4, alas 5 ng madaling araw, tiklop na lamesa. Okay. That's the way to do it. Sarado na ang tindahan. Alam yan ng mga manggugulay, mag-iisda. Alam nila yan. Alas 4, alas 5, tiklop na lamesa. Dala ng darating na yung garbage collector. Tapos, ibubulldozer na yon. Ibubulldozer? Ganun karami yan. Wow. Tambang. Stella. So, ano yan? Wet garbage. Okay. Halo-halo na yan. Now, dahil wet garbage yan, halo-halong gulay, may anggo. Yung inirereklamo niya alas 8, kasi papasok ka sa opisina, sasakay ka ng Cubao Divisoria, mag-u-turn sa Asuncion, o yun ando doon yung basura. Kung ikaw naman alas 7 ng umaga, babiyahe ka na, papunta sa trabaho, bagong goli ka, by the time nakarating ka sa opisina, amoy-amoy ka na. Marami ka ng klaseng amoy. Kasi kumakapit yan, nanonood yan. So, what we do is 5 o'clock, tiklop, linis, walis, pala, bulldozer, tapos alas 6 ng umaga, flushing. Flushing. By the time is 7 o'clock, you're about to go to school, you're about to go to work. Malinis na. Maliwalas na siya. At saka, talagang nilalagyan namin ng chemical. May ano yan, maayos na chemical doon sa tubig. Para mamatay yung anggo. Kasi yung anggo kumakapit sa semento yan eh. Everyday yan. Kaya pala minsan may mga naglilinis ng brinabras pa yung semento. Yes. Pala yun. Kasi kumakapit yan eh, Manong. Kaya yung mga taong bayan, for the first time, I mean, modesty aside, Manong Lakay, Stella, nakita nila yung rekto na nadadaanan nila. Yan, nakita po natin. Mabango na. Ito lately, nung nagpalit na naman sila, ayun,
Na-disgrasya na naman ang hindi nila alam basura. yung Hindi nila sistema. alam. For example, hindi kasi kaya dumumahol yung Maynila kasi nung nagpalit daw ng contractor ano daw, pinigil mo raw na wag maghukot ng mga araw-araw na paghakot ng basura Yung pala yung follow-up mo Hindi. Maganda yung sinabi ni Lakay. Dito, alam nyo yan. Para ito, mga matatanda sa Maynila, alam nyo ito. Noong Mayor si Mel Lopez, sumalangit nawa ang kaluluwa. Medyo isa sa biggest issue noon, yung dumi ng basura. At lumaban si NBI Director Lim. Laban sila. At ang issue nun, basura. Nanalo overwhelmingly si Mayor Lim. Mangyari, itinatag yung Lionel. Kasi may nagdidikit ng pangalan sa akin ng Lionel. Alam mo yung mga malisyosong politiko na alam naman nila ang totoo, pero makagawa lang ng kwento, bahala na si Batman. Para ito sa kaalaman ng lahat. Di na itatag yung Lionel. 1992, Mayor si Lim. 95, Mayor si Lim. 98, Mayor si Lim. 6 years. Nawala ngayon si Mayor Lim, ang naging mayor, si Mayor Lito Atienza. Nalalaman ninyo, kung maalala nyo mga kababayan, may konting sigalot si Mayor Lim at si Mayor Lito Atienza. Pero pansinin ninyo nung naging mayor si Mayor Lito Atienza, bakit Lionel? Bakit Lionel? Supporter ni Lim ang Lionel. Ba't di niya pinalitan? Ba't hindi niya pinalitan? For the simple reasons, and the same reason I've been trying to explain to you, they know it already. Sanay na. At ang mga truck nila, compactor. Nakakapasok sa Eskinita. Nakakapasok kung saan sa Maynila. At kabisado nila, halimbawa, Malate. Ayan. Anong oras ang hakot ng basura? Anong oras ang hakot ng basura? Teka muna, Mayor. Si Anthony at saka si Boy Gonzales Domagoso Lacona Versosa, nandun pa. Boy! Anthony! Bakit nandiyan pa kayo? Akala ko, malis na kayo Tama kasi yung tanong niya. Nakikinig tungkol sa dumi. Oo, nakikinig talaga siya Papakyan na lang namin at Yorme, si Vice. Thank you, Anthony. Thank you po. Ingat kayo, Boy. Sige. Boy Dumagoso. May tuloy ko lang. Okay na, Boy. So, babalik daw ni Yorme. Ayan, maraming salamat, Kuya Anthony. Thank you kay Kuya Anthony. Sige, makinig na lang kayo ulit dyan. Nanalo si Mayor Lito Atienza. In fairness to Mayor Lito Atienza, never touched an issue of garbage. Once it is effective, it is effective. So, inadapt niya. 9 years si Mayor Lito Atienza. Alaga. Ito na ngayon. Nagtampo naman si Mayor Lim. Tapos na, 98. 2007, nakabalik si Mayor Lim. Medyo nagtampo yan sa Lionel. Dahil naging supporter naman ng Lionel kay Lito Atienza. Pagdating ni Mayor Erap yata, naging issue pa yata yan, di ba? Sige, tuloy mo. Kaya ko itutuloy sa inyo na lahat na nagpalit ng basura sa Maynila natalo. Kasi, ito na. So, malaking issue pala ang basura sa Maynila, ha? We are about 2 million people. Wow. Malaki. Manong Lakay. That's really a concern. Mayaman, mahirap, middle class. Concern ang sanidad lagi ng tao. Sabi nga natin, di baling mahirap tayo, wag tayo maging dugyot. Madalit salita, nagkaayos din. Bakit kinuha ni Mayor Lim Lionel ulit? 6 years. Tapos, ilan na? 6, 9, 6. Tapos, nung nanalo naman si Mayor Erap, nung nag-uusap kami noon, sabi ko, Mayor Kako, malaking problema ang basura sa Maynila. We should not touch it. Kung what is effective, we must adapt. Yan, tama. Kasi mapapansin mo si Mayor Lim sa si Mayor Lito Atienza. Despite of their indifferences, there is commonality. The interest of the people. Yan maganda. Yun ang makikita mo naman doon sa dalawang matanda. And learning from that kind of lesson and experience working with them, pinalitan ni Mayor Erap. Ano naging problema?
nagkalat ang basura. Ano, inawat ko rin yun. Kasama ako doon sa administrasyon na yun. Vice Mayor ka no, di ba? Yes, kasama ako sa administrasyon na yun. At nagkalat talaga ang basura noon, 5-5. Bawat kanto nagkatumpukan. Bakit? Hindi abisado ng kontraktor kung anong oras at habit ng tao. Ito na. Nakabalik ako. Sabi ko, sige kako, kung po pwede. Lionel tayo ulit. Tumino. Umayos. Natapos ang 3 taon ko. Inadapt naman ni ate. Inadapt niya. Inadapt niya. Pero eventually nagpalit. Noong last year, hindi na kaya ng Lionel. Bakit? 8 months silang hindi binabayaran. 580 million na yung utang 8 months naman na hindi nababayaran. Siyempre, kahit naman ikaw Manong Lakay. Ba't di nababayaran? Hindi ko po. Ayoko pong ano yan dahil hindi naman po ako mayor. Pero you cannot deny with facts. Ngayon, to create a very lame excuse, isisisi mo sa ibang tao. Alam mo, Manong Lakay, ako, hindi naman ako perfectong tao. Pero lagi ko naman, in my own little way, pinaninindigan lahat ng ginagawa ko. I don't have to point finger to anybody. The truth of the matter, you didn't pay Lionel for the past 8 months of 560 million. Now, let's put that in right senses. In right perspective. Sino ba naman negosyante? Tuloy ang sweldo ng palero. Tuloy ang sweldo ng driver, basurero. Tuloy ang gasolina. Hindi naman pwede sa gasolinan, tiway muna, wala pa akong yacht pa ngayon. Sinolder na yun sa pakikisama sa kanya. Hindi niya binayaran, hindi na kaya. October pa lang. Ito na yung sagot. Itong tuldok doon sa tanong. October pa lang, sumulat na Lionel. Ayaw na nila. So, ibig sabihin, ikaw, mayor ka, alam mo, October pa lang, aayaw na yung pinakamagaling na sa tingin naming lahat ng mga taga-Maynila na kolektor ng basura. So, you know it already. Paano mo sasabihin December 31, may nagsabotahe sa'yo? So, you didn't prepare. You didn't prepare. October pa lang. Ngayon, ang pinalit nila, pinaghati-hati na naman nila yung distrito. And I'm gonna tell you the problem with that. Ang Maynila is a very unique city. Ang boundary namin, dumahak ka lang, pag landing ng dock, ibang distrito na. That's the way it is in Manila. So, pag pinaghati mo, District 1, 2, 3, 4, 5, 6, o dalawang kontraktor, anong gagawin yan? Magtutula ka ng basura yan sa boundary. That's one, that's possible because it happened in panahon ni Mayor Mel Lopez. 2, ang pinadala sa amin, panghakot ng buhangin. Opo, tingnan nyo yung hindi naman pwede ikaila alam din ng mga nakikinig yan at nanonood. So nagkalat ang basura. Now, do we blame somebody with your inefficiency? Pag trabaho mo, you don't point fingers to others. Panindigan mo na lang. Saka alam mo, Manong, tingin ko, tatanggapin naman ng tao pag inaamin mo lang. Pasensya na kayo. Misjudgment ko yan. Miscalculated. Nang ibabaw sa akin, galit. Nang ibabaw sa akin, inis. Bugso ng damdamin. Pero at the price where the people ang nasakripisyo. Taong bayan ang nasakripisyo. Baka naman naubos mo yung pondo ng City Hall kaya walang pambayad, Mayor. Oo nga daw. Puro daw utang. Ayan, speaking of utang, Mayor, ayan, kaya naghahamon yung best friend mo, ayan, si Sam Berso, Congressman Sam Berso sa kahapon, Hinahamon ka ng debate at meron sa slogan na Manila is not for sale. Ayan, binenta daw ang Divisoria, ayan, pati Quinta Market, at pati Universidad ng de Manila. City College of Manila daw, Lakay. Ayan, bakit ibinenta?
binenta at nasaan ang pinagbentahan? Yun po ang kanyang Alam mo, kahapon. Manong Lakay, Stella. Hindi lang talaga ako pigo sa politika, pero kakulong-kulong yung sinasabi niya. Bakit? Liabilis yun. Ano daw, binenta UDM? Hindi. City College of City Manila. College of Manila. Kaya nga, UDM, Universidad de Manila. Binagong pangalan. Okay. Okay. So yun City pala College o Universidad de Manila. Isa lang yun. Isa lang pala. Isa lang yun. Okay. Okay. Andiyan dyan yung UDM, oh. Sa Loton. Sino nagmamanage? City Hall pa rin? City Hall. Okay. At saka yung extension namin sa Santa Cruz. Ayun. Hindi ba demanda yun? Pangalawa, ano pa yung sinabi isa? Binenta yung Quinta Market. Quinta Market. Di ba demanda yun? Ayan, nandiyan dyan yung Quinta Market. Pinatatakbo ng mga vendor doon sa loob ng market. Private? Saka ang Quinta Market, hindi ko po inabot yun. Panahon pa ho yun nung sinundan kong mayor. Ayan. So these are the things that alam mo yung pag ano ka talaga, yung gusto mong ligawin ang taong bayan. You will throw everything to your against to your opponent. It only proves na may mga tao tumatakbo sa pangkalahatan na tayo. Para ayoko naman pansinin na yung mga yan sa pangkalahatan na tayo. May mga tumatakbo sa kanilang bayan pero hindi taga roon sa bayan na yun. Ibig sabihin, wala kang ka-idea what transpired and what happened. Kala ko Batang Sampaloc. Hindi ko po alam yun. Kasi no, minsan nakita ko yung interview nila na sabi niya, ito yung girlfriend niya. Taga si Rian Ramos. Pasig. Ako taga Quezon City. On his own mouth. I really don't know. But sa akin, hindi ko sila pinapansin. Why? Kailan ba ako nagkubli sa mga taga Maynila? Ang numero 1 executive order ko, open governance. Manong Lakay. Nagka-pandemya nawasak ang ekonomiya. As a father, as a mother, bilang isang magulang, ikaw ba'y gagawin mo ang lahat ng bagay, mairaos lang ang iyong mga anak? That's the way I look at it. Being a father of 2 million mouth at the height of pandemic. Okay. Then, you opted to run and wanted to hold a public office being the local chief executive. Siyempre gagawin mo ang lahat ng makakaya mo. Ito lang mamatanong ko, ito ang challenge ko sa kanilang lahat. Of all the accusation, napakinabangan naman ng taong bayan food box, gamot, lahat ng uri ng pantawid nung pandemya. Bakuna, remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, yung Santa Ana Hospital. Santa Ana, and all other development. Ang tanong ko sa kanila, bakit walang nag-akusa dito, Manong Lakay, ng korupsyon? Nobody did. Nobody. Whether yung babae o yung isang lalaking taga-saan, nobody. Nobody. And at least ito, DCRH, saka record naman. Walang nag-akusa ng korupsyon. Bakit? Kasi may mga bagay sa paggogobyerno tulad ng isang magulang, ng isang ina't ama, maasim man ng suka, kailangan mong inumin. That's the way to do it. Kailangan mong panindigan yung obligasyon mo sa tao. Ang maganda naman dyan, basta ito lang po, makapaglalakad ako sa Mang Eskinita, Kalihon, Abinida, sa buong Maynila. Matangos ang ilong at nakatasan mo ko. Isa lang ang masasabi ko, walang nagutom sa lungsod ng Maynila nung pandemya. Ayan, okay. Mayor, may itatanong pa ako sa iyo. Ayan, yun daw pinagbenta ng Divisoria at bakit inuna daw ang pagpapatay ng Manila Zoo kesa sa mga gamot, mga ospital. Ayan. Talagang hindi taga Maynila. At yung pabahay daw ng mga hindi naman daw mapupunta sa kanila pagka fully paid na. Pero
sasagutin mo yan mamaya, Mayor, ha? Pero Babalik maganda tayo. yung tanong nyo. ha? Gusto ko yun. Magko-commercial lang kami. May ha? pabitin Ayan. to, Mayor eh. Oo, ayan. Babalikan natin si Yorme Isko at Si Miss Chi Atienza. Mama Chi Atienza. Ayan. Oras, Sister L. It's 9:31. Paayos sa Manila so kesa pangbigay ng gamot at pampapaayos ng mga ospital. Yan ang nalulungkot. sa amin ang bisita namin kahapon. Nalulungkot lang ako doon sa bisita nyo. Mukha talagang hindi taga Maynila. Bakit? Dalawang ospital po ginawa natin. Hindi naman pwede kaila. Nandoon nga po yung Baseco Hospital. Itinatag natin. 3 years nang tapos, 3 years nang sarado. Hindi pa bukas. Andito po sa Baseco ngayon, as we speak. Yung pong bagong ospital ng Maynila. 10-story fully air-conditioned public hospital na may CT scan machine, na may MRI machine. Ang natin, yung ultrasound? 4D. Sa private, 3D lang. May mga makina. X-ray, 2 uri. Mobile X-ray sa loob ng ospital and stationary X-ray. Tapos, naalala nyo noong pandemya, nagtatag tayo ng Manila COVID-19 Field Hospital. Ayan, sa Luneta. Luneta, bakuna. Tapos, ibang empleyado namin dito, na-confine din sa Luneta. Kaya nga, dito na lang siguro sa DCRH at iba pang istasyon, yung mga empleyado natin na frontliners, noong nagbabalita, nagkanta COVID. They know it better than anybody else. Now, gamot, tayo nga lang ang may remdesivir, tocilizumab at molnupiravir. In fact, wala ka daw ivermectin basta po ako kung sino po ang sinabi ng World Health Organization at the time. Yun ang ginagamit natin. Yung pabahay naman. Tayo ka daw ng mga building, pagka daw nabayaran, hindi na mapupunta sa kanila ang titulo. Opo. Kasi po, ganito po yun. Yung Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Basec Community, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, at saka San Sebastian Residence. Ito yung mga pabahay katulad ng Singapore. Kaya lang sa Singapore, may kakayanan na bilhin ng tao yung unit, hulugan. Kasi malaki sweldo nila. At kaya nilang magbayad. In our case, wala naman kakayanan ng squatter na magbayad ng what? 8,000, 15,000 isang buwan. Wala kasing itong mga ibang individual na to na nagsasalita lang na may masabi lang ba, wala man silang idea kung paano mamuhay na maging mahirap Nobody can afford. Kaya nga pabahay sa mahirap yan ngayon, sabi ko nung ginagawa ko yung batas, 2 things. How can I protect the taxpayers' money? Because it is the taxpayers who pays for that unit, for that building. Akala ko may amortization ng mga 2,000 mga ganyan. Then at the same time, how can we teach? Paano natin matuturuan ang ating mga kababayang mahirap na maging responsable na sila ay merong responsibilidad sa buhay nila? So that's why I came up with an idea. Pag ikaw ay beneficiary, wanto ka, wanto sawa ka, nobody can kick you out there. Now, magbabayad ka ng 2,000 pesos at 42 square meter, 2-bedroom, condominium unit and townhouses. Ito po literal 40 plus square meter. 2-bedroom. Hiwalay ang magulang, hiwalay ang anak. 2,000 pesos buwan-buwan. Tanong, mapapasa akin ba, Yorme? Ay, hindi po. Bakit hindi ko ibinibigay yung pagmamay-ari? Bakit? Ay, baka po maibenta. Hindi ba kayo nagtataka, pabahay sa Cavite, pabahay sa Bulacan, dinala na doon, after a few months, nasaan ulit? Balik ulit sa Maynila. Tama ba? Kasi naibenta na. O na-defeat yung purpose ng gobyerno. Ayun. So, nung logic nung kayo bibigyan titulo,
para hindi maaagaw sa iyo, namatay ka, halimbawa beneficiary ka. The rule on family code, rule of succession will apply. Ito na ngayon ang maganda, Manong Lakay. Itong hindi nila ikinukwento. Yorme, saan napunta yung 2,000 pesos na binabayad ng pamilyang mahihirap? Or kaya working class. Kasi dalawang bagay ang beneficiary niyan squatter at working class. Saan mapupunta? Halimbawa, in a good day, Manong Lakay, 10 years after, umunlad ka na. Kasi ang dami mo ng savings Dati nagbabayad ka ng apartment 7,000, ngayon 2,000 na lang. O dati mayroon kang extra income na itabi mo pa ngayon. Dati kasi binabayad mo. Alam mo ba, Manong Lakay, Stella, kahit sa squatter, boarding space, 2,000 pesos. Oh, talaga. Ganun talaga ganun naman kami nung araw pa ngayon, after 10 years, gusto mo nang umalis. Ibabalik mo na sa syudad ng Maynila. Yung unit. Ibabalik ko naman sa iyo lahat ng 2,000 mo. Yun na ihulog, ibabalik. Ayun. Para palang alkansya ito. Or may bahay ka na. Tinuruan ko lang na walang libre sa gobyerno. Ang pamumuhay ng tao sa pangkalahatan, sa mundo, sa pangkalahatan. Hindi lang tayo mga Pilipino. Tayo ay may obligasyon sa ating sarili at sa ating pamayanang kinabibilangan. Ngayon, hindi naman ang gobyerno'y para kumita. Hindi ako naniniwala yung mga, alam mo yung matamis na dila, na kailangan gobyerno kumikita. No. There is no such thing. Ang gobyerno ay gumagastos. Dahil hindi namin pera yan. Ngayon, yung pera, naipon na. Halimbawa, 10 years. 2,000, 24,000. May interest ba yan? Amin ang interest. Yan. Good question. Because modesty aside, Manong Lakay, I personally wrote that law. I drafted it wherein paano kung mapoproteksyonan ng taxpayer, yung nagbabayad ng buwis, at yung hindi naman nagbabayad ng buwis na magbebenepisyo na magiging proteksyon. Ito ngayon yun. Yumaman ba ang Maynila in terms of asset? Ayan. Yes. Yung bang taong benepisyaryo umangat ang buhay? Yes. At siya ba'y nakapag-impok kalaunan? Yes. So sino nanalo? Taxpayer, benepisyaryo, at kalaunan ang Maynila. In terms of property value, we continue to own it and protected the resources of the city. Yun. Kaya pala hindi nilipat ang titulo. Pero Ma'am Chi Atienza, ayan, bilang running mate ni Yorme, ano naman ang may co-contribute mo? Ano mga project mo? Ano naman ang plano po ninyo para mapaganda, mapaunlad muli, maibalik ang ganda, asenso ng Maynila? Well, very clear talaga na nag-usap kami ni Yorme. First and foremost, gusto niya kasi gawing Singapore daw ang Maynila. Tinanong ko if it's possible. Yung pala ang model. Yes. So gusto niya mag-focus sa minimum basic needs, which is the social services. Yun nga, sinabi niya, pabahay, ospital, mga paaralan, edukasyon, trabaho. But yun nga, ang support ko would be to support all of these because ang trabaho ng BC Alcalde ay maging presiding officer and to make all of these happen. And maggawa ng mga batas sa ordinansa. Yes. To ensure that yung mga the city councilors will understand the vision and we could synergize and go towards one direction, and that is to support yung minimum basic needs na gustong ibigay ni Yorme. And I believe, unti-unti, Rome was not built in a day, but if we consistently go to this direction, kaya nga natin maging Singapore balang araw. Wow. So, at saka, Manong, maidagdag ko lang. Yes, please. Hindi lang ho yan pabahay. Vertical and horizontal. Alam nyo, pati lupa. Ipinamili natin yung pera ng taong bayan na lupa. Yung what you call land for the landless program. Saan yung binili yung lupa? Katulad halimbawa, yung Pasig Line. 110 million pesos. Taxpayers' money. Your 30 years problem gone in less than 1 year. Ngayon, yung mga beneficiaryo ng land for the landless program. Barangay 158. Maraming lupa sa panahon ko na hindi mabili ng gobyerno or walang interest bilhin ng gobyerno. So the point is,
mahirap talaga pagka hindi mo kabisado yung syudad mo. At hindi mo alam ang tunay na nangyayari. Ang nagiging nangyayari. Ano tawag dyan? Marites? Ano yung portion ng Marites sa lalaki? Toilet. Toilets. Pero ako naman, hayaan ko na lang ang taong bayan. Marami sa tayong pag-usapan, Mayor, kaya lang kulang tayo sa oras. Oo nga, Lakay. Napahaba-haba Pero thank you. Pero may nag-comment dito sa ating social media, mukhang siya ay nakatira sa Singapore. Dahil sabi niya, Kadeo, katulad yan sa Singapore, yung ganyan. Yun na nga, model niya. HDB. Lee Kuan Yew model. Ayan. Yung ating mga active na active, buhay na buhay, dugo nyo Ayan. Ang dami nyo mensahe Ganun ba? At anyway. Okay, Mayor, ayan, bilang panghuli, ayan, bago tayo singilin na overtime dito. Ikaw na lang kay, tanungin mo na. Ayan, kausapin niyo po ating mga kabayan sa Maynila o kung bakit kayo ang dapat pa rin iboto, ibalik sa Manila City Hall. I'll give the chance to my Vice Mayor first. Ladies first. Ayan. Si Vice Mayor Chi. Ayan. Bakit po kayo? Bakit ikaw ang dapat iboto? Well, I'm hoping na iboto nyo ako balang araw dahil I will be the best support role sa likod ni Yorme because I believe in him. And at the same time, given that nakita ko nga talaga ang tunay na problema ng Maynila ay kahirapan, makakasuporta ako in terms of livelihood dahil naniniwala ako na kailangan matuto ang mga Manilenyo na makatayo sa kanilang mga paa. And at the same time, ang biggest support ko rin sa likuran ni Yorme is to stand up for mga sectors which I believe nagdadasal na sila ay mapakinggan ng gobyerno. Ito yung mga sektor ng lipunan kagaya, senior citizens, mga PWDs, ang Muslim community na nag-hope na sana sila ma-representa rin balang araw, mga solo parents, mga kabataan, at mga LGBTQ. Alright, thank you. Mayor, ayan. Vice Mayor. Galing ng Vice Mayor ko. Mayor Lito Atienza, ayan, kay Kong. Una, maraming salamat DCRH. Maraming salamat Ma'am Stella and Manong Lakay sa pagkakataon na ito. Sa ating mga batang Maynilang nakikinig at nanonood, sa mga minamahal kong senior citizen. Una, lilinisin ko po ulit ang Maynila. Pumanatag po kayo. At ibabalik ko po ulit sa inyo ang pamumuhay ng may kapanatagan wherein ibabalik ko sa inyo ang gobyerno na mararamdaman nyo sa umaga, sa tanghali, sa gabi hanggang madaling araw. At anumang mga bagay na nasimulan natin katulad sa mga eskwelahan na mukhang private school, basta MBN, minimum basic needs, housing, education, healthcare, jobs. Yan po. At may awa ang Diyos. Kung ano pa man, yung mga nawala, marami kasi nawala sa mga senior citizen ko na binigay natin nung araw, Manong Lakay. Pumanatag kayo mga nanay tatay ko na nakikinig na senior citizen. Lahat ng nakamit nyo nung araw sa akin, ibabalik ko po sa inyo. At yung ating mga UDM student, PLM student na nagkaroon ng allowance, i-on time natin, pati yung K-12, and so on and so forth. Whatever we have done in the past, gagawin natin pong muli. At kung lolobin ng Diyos at sa tulong ninyo nakabalik tayo, we need everyone. I want you to participate in the government because I cannot just do it alone. And I hope I'm not asking too much sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Kukunin ko na po ang pagkakataon na ito. Ipinakikiusap ko po sa inyo. Sana po lahat ng Yorme's Choice, ano nyo na po, i-straight. Because I need them, I need you. If we are all together, we can make Manila great again. Okay. Mag-iingat po kayo at maraming salamat sa araw na ito. At, teka, thank you po kanina doon sa survey sa mga batang Maynila. Uy, thank you Natuwa naman ako sa inyo kahit na maraming lumilipad na 1,000 at 5 kilong bigas. Hindi pa rin kayo natitinag. Mga batang Maynila, nanay tatay ko, maraming salamat po sa survey.
Oh, thank you very much po. Maraming salamat, Yorme. Mama Chia Atienza, kandidato sa pagka-Vice Mayor. At Yorme Isko Moreno, kandidato sa pagka-Presidente. Ayan. Hindi na kayo. Mayor. Mayor lang ba? Ano na tayo rito? 10 years na tayo rito. Mananatili na tayo rito. Kandidato sa pagka-Mayor. Mayor pa rin Yorme Lakay. Isko Moreno. Kasi sabi ko siya, naliligaw ka na naman eh. Thank you very much, Yorme at Ma'am Chia Atienza. Good morning and good luck. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Tinalo tayo, Lakay. Parang siya nag-broadcast na. Parang mahirap pala pagka ganun no? Ayan, di ko tuloy natanong yung tanong ni Bes. Anong tanong ni Bes? Kung isa daw nakatira sa Quezon City, saan daw nakatira si Yorme? May tanong ba? Alabang ba o BGC? May mga sayang hindi natin naihabol, Lakay. Anyway, happy birthday muna kay Manang Milky Rigunan. Ay, Milky, happy birthday. Manang Milky, happy birthday. Kay Bini sa Xiong, ayan, at Director Roberto Antonio ng DBP, Development Bank of the Philippines, at kay Mista Pike Picar, ayan, Mista Ami Pike Picar ng PMA Sandigan 82, happy birthday. Binabati ka ng mga taga Sandigan. At kay George Chua Cham, Paul Dumagan, at kay ating Juday Dansalan, happy birthday. At yan na po ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. I-shout out ko lang Lakay, nakikinig pala sa atin si Brigadier General Andre Dizon ng PNP Region 5. Ayan. Hello po General Ninong. Ayan. Bats. Ayan. Immediate past master. Ayan. Sabi niya dito, happy morning sa inyo ni Noble Lakay Worshipful Deo, Mayor Deo. Noble Worship. Ayan. DDGM ka na ba? Ayan. At napagkamalan pa nga akong buntis. Ganun ba? Parang kasi Lakay uso dito, lalo na summer. Reggae look ba yan? Yeah, cutie lang siya, di ba? At yan na kabalan natin palatuntunan damdamin bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Ingat, stay safe. Mainit ang panahon. Knows where, who knows where. This